Mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Oh, Ganun lang naman, pinagsasayan ito. di ako nagsabi niya na si PRRD, kayong mga Pilipino, wag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Hindi ako nagsabi. Inulit ko lang. Narinig nyo naman kay PRRD. Kumang na to, puro check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? Parating pa lang, o reserba, o hawak na nila. Malay natin, uutang sa ibang bansa na naman, di ba? Kailan lang, umutang ng pagkalaki-laki. Uutang. Lalagay sa bulsa ng mga magnanakaw na politiko. Tayo mga Pilipino ang magbabayad sa utang na yan. Sakit, no? If it does not clear anything, then that is invalid and not correct. Thank you, sir. I'd like to get also your thoughts on this, Attorney Vic, on this particular matter. Now the former president has said that this is outright invalid and unenforceable. So, what do you think on that? So I fully agree with the President. Nagsalita na si Pangulong Duterte na illegal yung 2025 budget. At tama yung sinabi ni Congressman Sid na ito ay napirmahan originally December 11 and the President was supposed to sign it December 20. Pero natulak ito ng December 30 at sinasabi nga nila na pag-aaralan daw dahil sinasabi ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos ay been very prudent. Prudent o prunes? Attorney Vic. Pero Attorney Vic, ito, nasa listahan ko to. Suportahan po natin to. Ha? Maraming salamat at binubulgar mo ito, Attorney Vic. Oh, thank you, thank you. Boto nyo, Senador, kailangan natin to. But anyway, prudent pinag-aralan nila, hindi, dapat pipirmahan na ng December 11 or 12? Or tapos naging 20 ata, tapos, ibig sabihin, ginawa ng presidente dapat, ano nangyari? In programming and budgeting. But with this revelation now of Congressman Sid na pumirma ang Bicameral Conference Committee ng blankong final committee report, ito'y magpapasinungaling doon sa sinasabi na nagsagawa ng isang complete staff work at nagsagawa ng due diligence ang tanggapan ng Pangulo. Ang i-challenge ko lang siguro... Baka naman, kasi sinasabi ni Attorney Vic dito, pinag-aralan ng staff ng Pangulo, ang Office of the President. Imposibleng na-miss nila yun Attorney Vic. Imposibleng na-miss nila. Baka naman, nagbulag-bulagan na lang. Hindi ko alam, ha? But one thing for sure, nakalusot Pinirmahan Kung ano man ang dahilan, hindi natin alam. Baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na i-fill upan na lang ng kanilang technical working Illegal group yun? of secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's the... Hindi, ibig sabihin, pipirmahan na lang in the future, pipil upan na lang, pipirmahan lang nila, tapos hindi pwede. Good question, Attorney Vic. At least napapaliwanag, kasi alam ni Attorney Vic yung sagot dyan, gusto lang mapaliwanag ng maayos. Lalo na itong mga eksperto sa itong mga congressman, eksperto yan sa budget In the BICAM report also that we made an omnibus motion to allow the technical staff to make correction in cases of typographical, grammatical, or nasa omnibus motion. Ayan pirmado. Is that Elizalde Aroy. Printing errors.
So they are allowed to make necessary adjustments. So those are material and substantial Ayan, yan ang issue ngayon. Baka typo error, mali ang grammar. Alam mo na, ilulusutan, nagkamali lang. Di ba? Sasagutin ni PRRD yan mamaya. items, yung blank items, may figures na malalaki, hindi pwede yun. That can never be classified as typographical or grammatical. Kasi kung may mga mali, pwede naman daw nilang i-correct eh. Di ba? Kung may mali sa typo, di ba? Pero hindi nila ginawa. Or printing Pero itong blanco, hindi raw po pwede yon. Maliwanag po yun. Ang sinabi. error. Alam mo, yung nakikinig, baka hindi nyo alam yan, yung typographical, grammar or anything, Typo, grammar, ng pagkakamali. Or it has anything. nothing to do with what the intent of the law or Congress wants. No, you put anything there that is not the reflection of what Congress has passed or what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury yan or whatever, perjury, forgery, Falsification, forgery, ano pa? Forgery, madaling salita, kriminal. May makakasuhan dapat dyan. May makukulong dapat dyan. and it can only amount to one thing. Alam mo ano? Ano? Criminal action. Yung sinasabi sa hula. You can all go to jail for that. Dapat, salute to you, PRRD. Dapat meron talagang makulong dyan. Kasi yung intent of the law or yung intention, ano ba yung intention ng budget? Lumalabas dito, yung ginawa nilang yan, ang intention dyan, ilusot. Diba? Hindi yan nakaligtaan or may typo error. Blanco eh. At kung ano, ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Diba no? Iba si PRRD. Kung panahon niya yan at nangyari yan, pasok kayo lahat sa kulungan kasi kasama yung staff, bakit nakalusot yan? Mabigat yan. Public document na yan. So if it's different from what was really intended by Congress or was not really the true and accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery, Falsified or forgery. Parehas kriminal. in which is case mamili ka lang, forgery, falsification, or jail. Yun. Wala kang pagpipilian. Falsification, forgery, or jail. Doon na lang. Pwede ba sa jail na lang sila, PRRD? Doon sila belong. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Mr. President, bilang datihong prosecutor, magaling na abogado, dating Hindi, no? Can they argue that what they did nung blinangko, can they put up as in defense na there is a proper delegation ng kanilang duty sa kanilang secretariat o kaya sa kanilang technical working group na binigay nila na kayo na lang ang maglagay ng figure at inaprubahan na namin in principle yung Kaya, ang galing, galing. Very, very good. Attorney Vic. Very, very good question. Alam ko kung saan patungo si Attorney Vic eh. Ang galing talaga. No? Kasi ang ibig niya sabihin dito, parang, eto magiging palusot ng mga buhaya. Pinirmahan na namin yan. Iniwan na namin yan sa technical group. Kayo na maglagay ng figures. Kayo na, wag na blanco. So sa madaling salita, may scapegoat. Pwede ba nilang gawing scapegoat yung kanilang staff or yung kanilang technical staff o yung mga kanilang kung sino man dyan, anong tawag man nila yan dyan,
na dapat, ito sige, pirma na. Ikaw nang bahala dyan ha, trabahuin nyo na yan. Tingnan natin. Ang mga items dyan. These are the things that cannot be delegated, especially the amounts. Hindi mo pwedeng biro-biro yan. It must be. Totoo yan. May mga bagay kasi, naintindihan natin yan sa dami mong trabaho, dinedelegate mo eh. 'Di ba? Ako minsan, mga bagay-bagay sa dinedelegate ko dahil talagang punong-puno ang schedule ko. Nahihilo na ako. So pagka wala kang mga taong nagtatrabaho sa'yo, yan, may mga staff, mahihirapan ka. Oo, pero merong mga bagay na hindi mo pwedeng i-delegate. O ano-ano yun? Halimbawa, kunwari may asawa ka, oy pwede bang tabihan mo yung asawa ko kasi wala na akong oras. Ikaw nang tumabi. Hindi pwede. May ganun. Joke lang po yan, joke lang ha. May mga ganun na ikaw na lang gumawa kasi hindi ko na kayang maligo. Ikaw na maligo para sa akin. Hindi po pwede yan. Eto ganun din. Hindi mo pwedeng i-delegate yan. Yan yung pinapaliwanag ni PRRD. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa kanila. Trabaho mo yan. Exact. Nandiyan po lang sa Congress paglabas niyan, if the amount is 1 million, it's 1 million. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo na mag-correct dyan 1,200,000 or make the corresponding inaccuracies or sabihin mo yung anong pinag-usapan na dito after the law was passed. You cannot correct it by yourselves. It has go to the main body or to the person who was the authority to define and characterize the law. Mismo. Kung ibigay mo yan dyan sa inyo, at most inyo is typographical error or maybe mistakes in spelling. But you cannot change the germane topic of that's not allowed by law. That's a very dangerous thing. Tinkering with itong batas natin. Because it could change, it could be serious, and it could put the trouble in the system dito sa ating separate of powers ng Supreme Court, Judiciary, and the President. Bawal yan. Talagang hindi pwede yan. Baski na and or, bantayan ninyo yan. And or, iba yan. Hindi yan pwede na. Naalala ko si PRRD, kinukwento sa amin yung na sabi niya, hindi, ayaw mo na bang tumakbo ulit sa national position? Sabi niya, kahit nga given a chance maging president, vice president, ayaw na niya kasi ang dami raw paggising daw niya sa hapon. Kasi panggabi siya tanghali siya nagigising, taas daw no kanyang pinipirmahan. Dapat yan. Dahil bilang abogado kasi, mabusisi yan. Hindi yan basta, sige, pirmahan mo na yan. Okay na yan. Ano yan? Hindi, iba. Ewan ko kung tamad to mga to, pero I don't think so katamaran yun. Baka gustong palusutin lang talaga. You just look up to the sky and you just try to discern if it was really the intent of siguraduhin mo doon sa records, makinig ka kung anong pinagsasabi ng mga lawmakers doon, or what is the intent, or what is really this spoken words. Mahirap kang kayo dito sa baba. You are not, hindi naman ako minamaliit ko kayo. Dito kayo sa baba, aside from the lawmakers, do not pretend to know. And do not pretend to guess what is right and what is wrong, and what is true and what is false. Talagang accurate yan. Yan ang medyo delikado Kaya ang galing nung tanong ni Atty. Vic, ako, naiisip ko yan talagang palagay ko kukuha sila ng scapegoat dyan. At ikaw na, sige, ikaw na lang may kasalanan. Kunwari, ikaw staff, hindi mo inasikaso, ganyan. Tingnan niyo. Ganyan ang gagawin nila yan. Refer to the records, and if you cannot get it from kung hindi masyado klaro, then you listen to the recorded
history doon sa Congress. Sa madaling salita, may record naman yan. Kung ano yung pinag-uusapan, may recorded audio, yung mga nakasulat, mga written. Tingnan nyo, hindi kayo pwedeng magkamali dyan. Ang punto ni PRRD dito, I believe, hindi pagkakamali yan. Talagang merong silang ginawang kalokohan dyan. Marami namang stenographic notes dyan eh. Hindi lamang isang tao dyan. May stenographic notes ang Senate, the individual senator, and yung report ng Congress itself. If I may, You cannot, do not say that you cannot go wrong. Hindi ka pwede sa'yo magkamali ka. There's so many records to refer to or get into what is really the accurate and true whatever it is that is to be placed there in the document, whether it is a law, resolution, or an official document. Thank you, sir. Attorney Derek, is there anything you wish to add in the discussion? yes, actually earlier, when Congressman Ungab showed me these documents, I was honestly in total shock. Tama yung sinabi ni Presidente that all the figures in the enrolled bill for the General Appropriations Act for the President to sign should be accurate. But in my experience, in fact, if I may add, Mr. President, meticulously accurate. Because Hindi pa siya kontento sa accurate. Meticulously accurate. I was once a head of a line agency, yung LTFRB. Mabusisi ang pag-prepare namin sa aming budget proposal. No? As mentioned by Congressman Sid, yung sinasabi niyang National Expenditure Program or the President's Bill as they call it, dumadaan yan sa lahat ng mga ahensya, kagaya ng ahensya that I headed, that we were required for every item that we need to spend for next year, we have to justify it. And we submitted it to the Office of the President. And once the President endorsed it to Congress, yung sinabi naman ni Congressman Ungab na dadaan sa first reading, second reading, ibig sabihin po niyan, pinapadala kami sa Kongreso to justify our budget proposal for the following year. Ibig sabihin, mabusisi yung budget proposal. Simple lang, di ba? Mabusisi yan. Kasi papasa sa presidente, papasa sa Congress, tapos para i-interviewin pa sila. Di ba? Bubusisiin para i-justify yung pinasok nilang budget. Ganyan po yan. Imposible na binusisi nyo yan, tapos blanco. Anong binusisi nyo? Or, yun nga, talagang magkakukontsaba kayo dyan. Sindikato kayo na talaga may plano kayong gawin dyan sa budget na yan. Kung ano yun, hindi ko alam. Kayo, alam nyo? O, yung mga nanonood, lagay nyo, ano ang plano nitong mga ito? Bakit sinubukang palusutin na dapat mabusising in-inspeksyon ang pagpasa ng budget na yan? Kaya talagang I was really in shock when I said, kung mabusisi pala yung proseso, pagdating sa dulo, blanco. Paano nangyari? Hindi talaga pwede yan. Hindi talaga pwede. That's in plain, that's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Ang sakit nun, no? Isipin mo, it's either merong isang tao dyan ang stupid. Sa Bisaya daw ay ito ay buang or tanga sa Pilipino, sa Tagalog. Or meron pang mas tanga. Ang sakit mo, PRRD. Masasaktan na naman sila dyan. Oh. Tatawag na naman sila ng Quadcom. Oh. Quintacom. Padadamihin nila yan, papatawag na naman kayo. Masakit eh. Yan, di ba? I mean, nabubukong stupid do sila eh.
Huwag mong gawain yan because it carries with it a lot of legal consequences. Isa dyan yung mapriso ka. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. Sipin mo, daming dinadaan. Tama eh, dapat may makulong talaga dito. At ang daming dinaanan, lumusot, blanco. Wow ha? And it goes back to the proponents, kung may kopya sila, but sabi niya, puta, hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of action. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to, for those enterprising. Ganda rin sinabi ni PRRD. Hindi ko sinabi to kasi meron silang record eh. Hindi ko sinabi yan, ba't nakalagay yan dyan? O ngayon, checkin, bubusisiin nila yon. O, kita nyo, hindi ko sinabi. O sasabihin ng isa, eto, paparinig namin sa'yo, sinabi mo. Di ba? Walang pumalag. Or whatever you want. Huwag mong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.